Good morning Philippines! Good morning mga katoks! Muli kami yan nagbabalik. Ako nga pala si Adrian at ito ang Tonight with Adrian's Talk. At ngayon may mga bisita tayo mula sa paaralan ng Alaminos City National High School. At ngayon naman ay alamin natin ang kanilang mga opinion at suggestion pagdating sa alkoholismo. Ano nga ba ang kanilang mga opinion pagdating dito at sa kanilang ikakabuti at ikakasama ng alkoholismo. At ngayon, ibitahan ko ang mga estudyante mula sa Alaminos City National High School. Pasok na po kayo. Alamin naman natin ang kanilang So ngayon naman, ang una nating katanungan para sa inyo ay ano sa tingin ninyo ang mga challenges na kinakarap ng ating henerasyon tungkol sa alkoholismo at paano natin ito haharapin? Salamat sa inyong pagdalo. Ngayon naman, mga ba naming malaman ang inyong mga pangalan? Ako si Claudine. Ako naman po si Lorraine. At ako naman si Angel. Kumusta naman sa inyong mga biyahe? From Alaminos City, Pangasinan, right? Yes po. Kumusta naman yung biyahe? Okay naman po. Thank you po pala sa pag-invite sa amin dito. Excited na po kami to share our thoughts about sa topic natin ngayon. Okay. So, hindi na namin pahabain pa ang intro na ito. Kaya, tatanungin na natin sa kanila at malaman natin yung mga opinion nila. So, ito ang aming mga katanungan. Ang unang tanong namin ay, ano sa tingin ninyo ang mga challenges na kinaharap ng ating henerasyon tungkol sa alkoholismo at paano natin ito haharapin? Well, sa akin po, sa tingin ko na challenges talaga ngayon is sa social media kasi doon nagsisimula lahat ngayon eh. Kasi maraming ngayon, temptations to try stuff like alcohol para maging kulatin ka sa mga ganap. Pero, importante na ma-realize natin na hindi dapat yung basihan natin ang pagiging gay. We need to be smart and responsible with our choices. Diba? Tama naman na kailangan natin alamin natin yung mga boundaries at mga limitations natin bilang kabataan nga naman kasi, di ba? So parang ang ginagawa na naman nila ngayon ay parang nakikisama or tawag ba dito? Ano ba sinabi mo kanina? Yun nga dahil nga sa social media kasi lahat naman ng kabataan siguro ngayon open na talaga din. Yung ibang kabataan kasi ngayon ay parang nil-normalize na lang nila na parang nakikisabay na lang talaga sila sa trend. Ganun. Para masabi lang na nakakasabay sa uso. Yes. Ikaw naman, Claudine, anong masasabi mo sa tanong natin? Tulad nga ng sinabi ni Lorraine, parang pakikisama nga lang hindi naman minsan. Iisipin mo kahit mali yung ginagawa mo, makikisama ka sa kanila para sabi nila na kaibigan ka nila gano'n. Para maging belong ka sa mga ganyan na bonding nila. Kahit di ka naman talaga gumagawa hindi mo naman talaga Hindi mo na sadya. Oo. Ikaw naman, Angel. Angel, ikaw. Kumbaga sa akin kasi is sangayon naman ako sa kanila. Pero aside from that, meron din kasi minsan yung mga bagay na kapag sila, breakdown sila, is yun yung nagiging daan nila para malibang. Oo, mas malibang sila. Tsaka makalimot sila sa mga problema, lalo na sa pamilya. Lalo na kapag may trauma sila. And yun din yung dahilan kung bakit maraming tao na nagbibisyo, na nauuwi din sa nasisira yung nila, yung kalusugan nila
then parang wala na silang pakialam dyan. Tama nga naman ang mga sinabi nila. Kaya, dapat alamin natin yung mga boundaries at mga limitations natin pagdating sa mga napapanahon na mga ganitong bagay. So, ang aming sunod na katanungan para sa inyo ay ano sa tingin niyo o paano natin mahihikayat ang ating henerasyon na labanan ng peer pressure at temptation sa pag-inom ng alak? Siguro, dapat meron tayo yung mga safe spaces at support groups. Lalo na sa dapat nag-start yun sa bahay. Dapat may communication yung mga family at saka dapat ginaguide natin yung bawat isa at sinasabi sa kanila yung mga dapat at hindi nila dapat na ginagawa. Lalo na sa mga age namin na ganito, kailangan kami yung role model sa mga mas nakakabata pa sa amin. Kasi di ba kabataan kami. Ikaw naman ko din. Ano ang sabi mo? Ikaw. Ikaw muna. Ano ba yung tanong mo? Ang tanong natin ay... Nasaan na ba yun? Ano sa tingin nyo o paano natin mahihikayat ang ating henerasyon para labanan ang peer pressure at temptation sa pag-inom ng alak? Siguro yung tamang pangangaral. Lalo na sa amin na minor pa. Wala pa kami sa tamang edad. Siguro kailangan din ng suporta ng mga parents. Kasi yun talaga ang pinaka-kailangan ng isang tao. Lalo na kapag nagbibisyo. Kasi hindi naman yung pwedeng ganun. Kasi yung bisyo kasi is pwede kang mapariwara. Kabataan ngayon ang napapariwara or napapalayo yung loob nila sa kanilang or nilalayo nila yung mga loob nila para sa kanilang mga pamilya kapag tawag ba dito para mailayo nila yung mga problema nila sa kanilang bahay. At tama nga naman ang sinabi ni Lorraine na sa mismong tahanan natin nagmumula ang disiplina at pangaral para sa mga kabataan. Ikaw naman, Godin. Tama na nga yung sinabi nila kasi kapag wala kayong communication ganun sa mga parents, parang kasi silang takbuhan nyo yung sa alak ganun. Imbis na parang mag-open up ka sa kanila, tatakbo ka sa barkada mo, tapos madadaan kayo sa ganun. Yes. Okay, salamat sa inyong mga opinion at napakalalim nga. At oo, sa mga magulang din talaga na uumpisa ang hangaran para sa mga panahon. At proud din ako sa mga magulang na binibigyan nila ng toon at pansin yung mga anak nila. So, ang ating huling katanungan ay, ano sa tingin ninyo ang ikinakabuti ng alkoholismo sa panahon ngayon? Parang makakalimutan mo yung problema mo, pero hindi pwedeng Lagi. hindi lagi ganun yung ginagawa mo kasi nakakasama din sa kalusugan. Tama naman. Sa akin naman, kasi di ba yung alak, hindi naman basta alak lang. Kasi di ba alcohol siya, so parang, malinis yung katawan mo dun, di ba? Malinis. Gagaling naman kasi na alcohol. Minsan ginagamit din yung alcohol sa mga sulit din. Diba? Pwede yun kasi Oo, pwede ginagamit naman. yun. Pero pwede, Kapag yung sa- Emergency talaga pag alangan mo Oo. yung buhay ng isang pasyente. Ganun. di ba ginagamit pa ngayon sa mga bata na pagkaunta Yun din yung ginagamit nila Oo. para disinfect ng mga bagay na gagamitin nila kapag nagkaroon ng emergency, kapag wala silang alcohol. Yes. Ikaw naman, anong masasabi mo sa anong ganun? Ganun din. Sabi ko, kagain lang. Is nasabi na nila. Okay, so ayun, marami tayong mga natutunan at na pulot na aral sa talk show natin ngayon. Kaya hanggang dito na lang ang ating talk show. Muli, ako si Adrian at ito Tonight with Adrian's Talk.
Paalam! Bye!